Gusto ko pong itaas ang basa sa Hebreo, Kapitulo 9, talatang 23, hanggang sa huling talata ng Kabanata 9. Ito po ang ating pong matutunghayan. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit, higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sampahang nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayoy nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo'y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong dakilang pagmamahal sa sangkatauhan. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa mga talata na amin pong tinunghayan. At hayaan mo po, Panginoon, na ang mga talata na ito ay magsilbing alaala o paalaala sa bawat isa po sa amin. Aral na maiiwan sa aming po mga puso, sa aming po mga kaisipan, sa aming mga buhay. Hayaan mo po na habang binubulay-bulay po namin ang mga salita mo na ito, ikaw po ang siyang gumalaw at kumilos sa aming pong kalagitnaan. Pakalinisin mo po ang bawat isa po sa amin. Marapatin mo po kami, Panginoon, na mapagpalang lubos sa mga salita mo na amin pong binasa, tinunghayan, at hayaan mo po ang mensahe galing sa iyo, ang siyang marinig po namin. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita, at sa iyo po mapagpalang kamay, iniaalay na po namin ang tagumpay. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. At ibigay din natin yung pinakamakas na pagkain palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Pwede na po kayo maupo. Topic po natin, the unbreakable appointment. Pwede po ba ma-break yan? Yung mga appointment na yan? At ano-ano po yung mga appointment na nakatala dyan sa mga talata na atin pong pag-uusapan sa umaga pong ito? Sabi nga po uli ng 9:27, 28, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos
ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Sino po rito yung mga naghihintay sa Panginoon? Pumalakpak po. Yung mga And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. So also Christ was offered once for all time as sacrifice to take away the sins of many people. He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. Amen. Sabi nga, life is filled with appointments. Ang buhay ay punong-puno ng mga tinatawag na pakikipagtipan. Appointments. Yan po ang buhay natin. We have an appointment with our study in connection to school, pag-aaral. Di ba? Meron po tayo mga appointments sa ating po mga trabaho, sa ating mga activities, sa mga organizations, pamilya. There are a lot of appointments na nilalagyan natin ng oras, binibigyan natin ng panahon. Pero yung mga appointments na yan, sa kabila ng tinalaga natin yan, darating ang araw, hindi na po natin magagawa yung mga appointments na yan. Amen? So, sabi nga, these appointments are set not by our calendars, but by sovereign decree of sovereign God. Unlike human schedules, this cannot be postponed or canceled or avoided. Ano po yun? Yung pag-uusapan natin ngayong umaga. There are 3 divine appointments that every individual must face. 3 divine appointment. Ako. Kahit na punong-puno ka ng schedule, no? Sandamakmak na mga schedule, maghanda ka na ng schedule mo buong 1 taon. Pero pagka dumating ang mga appointment na ito, lahat ng mga schedule mo cancel. Hello? Yung daily routine na ginagawa natin, daily activities na ginagawa natin, daily work na ginagawa natin, lahat ng yan, pag dumating ang divine appointment, all are cancelled. Whether you like it or not. Whether we like it or not. Amen? So, ano po ang what are the 3 unbreakable appointments? Ang una pong appointment, sabi po diyan sa verse 27a, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. That is the first appointment. It is appointed for men to die once. Amen. So, iniisip ko nga, appointment ba nung
isang babae na naburyong, na hopeless. Dahil nga na hopeless, pinagpapatay niya yung kanyang mga anak. At sumunod, yung kanyang sarili. It is an appointment. Yung Air India na mga nakasakay doon, tama ba, Air India? Na meron 200 plus na mga passengers. Diba? From India going to London. Doon na sila maninirahan. Diba? Dami mga plano na gagawin sa lugar ng London. But in a twinkling of an eye, nag-collapse yung sasakyan, yung airplane, tumagsak. It is an appointment. Nung araw, meron kami kapitbahay dyan, iyahay ko sila papuntang Bisaya. Sa biyahe ko nila, dinadaan na ako, ginanto ko, yung driver, haba ng biyahe. Sumalpok po sila sa container van. Buong pamilya, patay. It is an appointment. Minsan nagtatanong tayo, appointed na ka para sa 2 taong bata na namatay sa trahedya, 5 taong bata, 5 taong gulang. Maganda na lang sana kung mamamatay tayo, old age. Hindi mo ba? Parang katanggap-tanggap. Amen? So, pag dumating po yung mga appointment na ito, hindi mo siya kayang sumbain. No? Gaano ka man kalakas. Gaano ka man kalusog. Kahit meron ka pang vitamin araw-araw. Kahit anong ingat mo pag dumating ang divine appointment na ito. No? Ano po? Sabi nga, death is certain. Life is uncertain. Amen? Ang mamatay, tiyak, nangyayari. May panahon nga lang. Ang mabuhay, walang katiyakan. Ilagay natin po sa ating po mga kaisipan niya. Wala pong accepted dito. Bata ka man, matanda ka man, mayaman ka man, mahirap ka man. We are all included sa subject na pinag-uusapan po natin. Ikaw ang subject, tayo ang subject. Are you with me? It is not probability, but an appointment. Amen? Ano ibig sabihin ng appointment? Appointment is an arrangement to meet someone in particular time and in particular place. Amen. Meeting with someone. Ibig sabihin yung appointment ay po pwede pag sinabing death, pakikipag-appointment kay kamatayan. No. Alam niyo yung kwento kay kamatayan? Dinalaw si Pedro, tapos pinakita yung listahan. Pedro, ito yung listahan. Kukunin na kita, nasa unahan ka. Magulang si Pedro, nag-isip siya ng paraan. Ginawa niya, sige, kamatayan, sandali lang po. Pagtimpla muna ka ng kape.
Pinatimpla ng kape. Ginawa niya, nilagyan papatulog. Ininom. Katulog. Nung makatulog, sinamantala naman ni Pedro yung pakialaman, yung listahan. So, ginawa niya, nilagay niya sa hulihan yung kanyang pangalan. Hindi matagal pa. Inalig siya sa number 1. So, nagising kamatayan. Haba ng tulog. Tapos humihigap-higap pa. Pedro! Ano ba ginawa mo? Nakapasarap ang tulog ka. Ngayon ako nakatulog na ganyan kahaba. Kaya dahil diyan, bibigyan kita ng reward. Hindi na yung number 1 ang kukunin. Yung nasa huli na lang. It is appointed unto men. Diba? To die once. Pagka nakatakda pala, nakatakda. May takda. Are you with me? Kahit ayaw mo, pag itinakda, may dahilan lang. May cause lang. Kaya ang mamatay, iyak. Kaya lang, may takda. Kaya ang ipanalangin natin, Lord, huwag mo muna itakda. Tama po ba? Kasi pag itinakda niya yan, wala po pwedeng mag-apila dyan. Di ba? Nakatakda Pwedeng atakihin ka sa puso. Naglalakad ka lang sa labas dyan, biglang may humaharulod na motorsiklo. Banggain ka. Di ba? Ang dami dahilan. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, sabi po diyan, there is a time to be born, or a time of birth, and a time to die. Amen? So, may panahon. Sabi nga, death is universal. No one can escape. Amen? Sabi ng isa, kung mayroong in-interview, ay, hindi kilimutan ko. Huwag natin mag-usapan ng kamatayan. Ay, pag-usapan yung kamatayan. Takot daw siya. Hindi mo alam, baka bang dinatalakay ko ito, natatakot na kayo. Kinakabahan na kayo. Hindi naman ako nananakot. Diba? Pero, ayaw niya pag-usapan ng kamatayan, namatay din siya. Kaya dapat talaga pag-usapan. Amen? So, universal. Di ba si Kobe Bryant? So, makailan na sarili helicopter. Ano ba? Namatay. Nag-crash. Sabi nga, rich or poor, young or old, all must face it. Amen? No exemption. Walang exempted. That is final. Amen? Sabi nga, it is appointed unto man, or unto men, to die once. Not twice. Not thrice. Amen? Isang beses lamang mamamatay ang tao. Wala pong tinatawag na reincarnation. Ano yung reincarnation? Ang reincarnation, the rebirth of soul in new body. That is not biblical. Human theology lang yan. Human philosophy. Yung teaching ng reincarnation. Yung tinatawag na sa Tagalog, pagkakatawang tao. Uli. No?
after 1,000 years, mag-exist ka uli, mabubuhay ka uli, wala pong ganun. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Sa India, ang kanilang mga katuruan, yung kaluluwa ng namatay, pwedeng lumipat sa ayok. Pwedeng lumipat sa baka, pwedeng lumipat sa kalabaw. Kaya yung mahal mo sa buhay na namatay, naging kalabaw. Mahirap mo lumipat sa ipis, sa langaw. Oh. Diba? Lumilipat lang daw. Kaya yung ipis doon, bawal patayin. Bawal. Yung daga, bawal patayin. Yung mga insekto, bawal patayin kasi baka nandoon ang kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay. Ano? Mabuti na lang, merong Biblia. Dahil kung wala ang Biblia, wala tayong pamantayan. Lahat tayo maluloko. Lahat tayo madidisip ng mga iba't ibang mga uri ng mga katuruan. Amen? Sabi nga, life is like a journey with definite destination. You may not know when your train will arrive. Amen? But it is certainly on its way. Naniniwala kayo dyan? Sabi naman Tagalog, ang buhay ng tao parang paglalakbay na merong pong huling destinasyon. No? Lahat po tayo, no? We have our own destination. Ang realidad ng katotohanan, you are on its way. We are on its way. Kasalukuyan tayo naglalakbay sa mundo na ito. Amen? Hindi nyo alam ang arrival. Are you with me? Amen. Di mo alam, bukas na pala ang arrival. Tama? Isang linggo ka na lang pala. Isang buwan na lang pala. You are on its way. On that destination. Whether you like it or not. Amen? May dahilan lang ang kamatayan. Kaya huwag ka magpakakampante. Amen? Hello? It is certainly on its way. So, that is the first appointment. Amen? It is appointed unto men to die. Amen? To die once. No? Pangalawa pong appointment, talatang 27b, ang sabi po diyan, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at itinakda sa mga tao pagkatapos mamatay ay ang paghuhukom. Hello? The appointment with judgment. Sabi po diyan, after this comes judgment.
Judgment is unavoidable. Hello? Hindi ka po pwedeng mag-apela. Tama? Tingnan niyo po, siya yung jury. Siya yung attorney. Siya yung pinagkasalanan. Siya yung hahatol. Tama? Dahil siya lahat, ibig sabihin, wala kang may tatago. Pag nagdeklara that you are guilty, ang kasunod noon, paparusahan. Impyerno. Pag wala kay Kristo, langit, pagka ikaw ay na kay Kristo, no, ikaw ay nabubuhay pa. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. There is no appeal, no escaping to the courtroom of God. Tama? Sa hukuman ng lupa, marami nakukulong walang kasalanan. Tama? Marami. Pero sa hukuman ng Diyos, just ang kanyang hatol. Makatarungan. Walang pagkakamali. Kaya nga naalala ko lang yung dalawang aklat na binanggit sa Book of Revelation. Isang aklat ng talakan ng buhay mo. Papakita doon ang buhay mo, kung sino ka at kung ano ka. Pangalawang aklat, aklat ng buhay. Doon sa talaan ng mga aklat, pwede ka mag-apila. Ngayon, pag umapila ka, papakita ang talaan ng aklat ng buhay. O, patunay na ikaw ay hindi nakatala. Sipatin mo mula unang pahina hanggang sa huli. Pag wala ang pangalan mo dyan, sorry ka na lang. Di mo ba? Sorry ka. Wala, sabi nga, no escaping. Why? Because the courtroom, it is the courtroom of God. Judgment is just. He will render to his person according to his deeds. Amen? Walang makakaligtas. Are you with me? Amen. So, ayon sa kanya po mga ginawa. And judgment is personal. Ang hatol na ihahatol sa iyo, hindi dahil nakasala mga magulang mo. Amen? Hindi ko pwedeng, pwede ka maligtas dahil mabait ang mga magulang mo. Pwede ka maligtas dahil lagi nagsisimba yung nanay mo. Tama? It is personal. Ikaw, personal, at ang Diyos ang mag-uusap patungkol sa iyong sariling kaligtasan. Amen? Kahit magsimba ka na magsimba, hindi mo kayang iligtas ang iyong mahal sa buhay. Upang maligtas ang mga mahal mo sa buhay na yan, kailangan nilang personal na tanggapin at kinalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Are you with me?
Kaya huwag niyo sasabihin, kapag ang mahal niyo sa buhay, namatay, tapos wala kay Christ, na kay Lord na yan. Malaking kasinungalingan. Are you with me? Judgment is personal. No one can stand in your place. Amen? Yung hatol na yun, hindi mo pwedeng, pwede ba ako na lang? Okay ay, tatawagan mo si Lord. Lord, padrino ako niyan. Di ba? Sa hukuman ng tao, may mga padrino eh. Tama ba? Call a friend. O kaya yung tawagan mo si mahal na presidente, pwede ba? Sa hukuman ng Diyos, ikaw at ang Diyos ang siyang magtutuos. Amen po ba? Kaya, imagine your loved ones. No? Kasi, appointed eh. It is appointed unto men to die. Kailan yung appointed na yun? Kailan yung appointment na yun? Kailan yun? Yan ang tanong, kailan yun? Lord, pwede ba kung 80 anyos ako? Lord, pwede ba sa 90 years old na ang appointment ko? Hindi ko na alam eh. Gusto mo yun? Request mo yun? Are you with me? Eh, paano kung may takda na? Di ba? Hindi na sinasabi na paano. It is between you and God. Sabi nga eh, imagine receiving a court summons, no option to reschedule, and no lawyer to defend you. Only your life together with your relationship with Christ will speak. Amen? Isipin po natin yun. Pinadalahan ka ng paanyaya. Sa lupa, po pwede ka kumuha ng attorney to defend you. Pero sa courtroom ni Lord, walang padrino. Amen? It is you and God. Are you with me? So, pwede ba ma-break? Pwede ma-break? Ano pwede ma-break kung merong pwede ma-break? Yung po bang appointment na kamatayan, pwede ma-break? Pwede? Paano? Kung pwede, kung pwede. Yung si Haring Ezekias, ano po yun eh, tinakda na mamamatay siya sa araw na yun. Pero dahil nga sa marupok siyang umiyak sa Panginoon nakipag-usap, doon in-adjust ni Lord na 15 years ng kanyang buhay. Granted. Merong senaryo na ganon. Opo, totoo. So, nakatakda na, mamatay si yung hari, no? Pero, nag-pray siya, Lord, pwede ko bang extension? Sabi ni Lord, granted. Another 15 years. Sino po rito yung muntik na mamatay? Sino rito yung mga nabigit na sa kamatayan? Di ba? Marami sa atin. Kahit ako personal, naranasan ko rin yun.
Sabi ko nga, no, ako yung saksakin, masaksak yan sa health watch. Pero ang request ko lang kay Lord, sabi ko, Panginoon, extend mo po ang buhay ko. At ang buhay na ipapakita mo sa akin, to that extension, lalo po ako mag-edit sa'yo. 2011 yun. 2025 na ngayon. So, patuloy akong, kasi alam ko, malakas naman tayo kay Lord. Diba? Kaya nagre-request ako sa kanya, Lord, kung pwede ko bang 80 years, 80 anyos ako. Bago mo umin. Ibig sabihin, 80 anyos eh. 15 years na lang, ano? Kaya kung alam mo lang, kung alam mo lang na 80 ka kukunin. Ano ka na? E paano kung hindi mo alam, kukunin ka bukas makalawa. Appointed na, may appointment na bukas makalawa. Anong gagawin mo? Kung alam mo lang na appointed na yon. O isang linggo ka na lang. Siguro mag-aayos ka na ng buhay mo, no? Pag hindi ka pa nag-ayos talaga, alam mo eh. Alam mo na nga, hindi ka pa mag-ayos. May tama ka yun. Ayun eh. Pero hindi mo nga alam eh. Wala nga nakakalam sa atin eh. Di ba? Kahit na bata eh. Kahit teenager. Kahit matanda, lalo na. Di po ba? So, pwede ba break? Yung pwede raw kung merong mag-pray for the extension. Di ba? Ano pa? Pwede mag-break na hindi ka mamamatay. Rapture. Hello? Alam niyo rapture? Una, pagdating ni Kristo, kukunin yung mga namatay. Bibigyan ng bagong katawan. Isasama doon sa piling ng ating Panginoon. Pagkatapos noon, yung mga buhay na mga nananalig sa ating Panginoon Jesucristo, biglang kukunin, dadagitin, bibigyan ng bagong katawan, immortal body. At doon na po tayo sa piling at presensya ng ating Panginoon forever. Amen? Oh, diba? At imagine, pagdating sa langit, mamamasyal ka. Tapos yung dadaanan mo, ginto. Nandiyan yung mga ruby, nandiyan yung mga pearls, diamond, crystal. Diba? Ang pinakamasarap pagmasdan yung ating Panginoon Diyos mismo. Amen? Makakalapit ka na doon sa kanyang harapan. Glory to God. Hindi ka tulad doon sa kabilang pintuan, sa impyerno. Diba? Yun ang mangyayari. Okay, pwede mo lang ma-break. Diba? Yung pong judgment, pwede ma-break. Pwede ma-break. Ha? Kailan? At paano? Kung pwede ma-break. Habang buhay pa po siguro. Habang buhay pa, pwede mag-break kasi kung tatanggapin nila bilang Diyos ka naman, ang palataya. Okay? So, yun po kasing Revelation chapter 20, yung judgment, yung white throne judgment, great white throne judgment. Ang mga nandoon lang po, yung mga walang Kristo sa puso. Diba? Pero yung mga mananampalataya, ang haharapin po natin, Bema Judgment. No? Sa Bema Judgment, hindi ka hahatulad dahil sa iyong kasalanan.
kundi ito ay awarding o rewarding. Doon sa mga pagganap natin, pagtatrabaho natin, pagpapagal natin, no? Pagsasakripisyo natin ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen? So, pwede pa lang ma-break. Ito po ay unbreakable appointment sa mga unbeliever. Yung mga taong mamamatay na walang Kristo. Amen? Pangatlo, the appointment of salvation. Kasi very prominent ang 27. Ako, bago pa lang ako Kristiyano, naririnig ko nito eh. Tama? Hebrew 9:27. Amen? Kasi madalas sumahayo kami. Panakot namin ito. Panakot ito eh. Are you with me? It is appointed unto man to die once and then the judgment. May talata 28 pala. Ano sabi ng talata 28? So Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation, without reference to sin, to those who eagerly await Him. Amen. Sabi sa Tagalog, para maging klaro, 28, gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen. Ibig sabihin, Christ's first coming in the flesh. Anong meron doon? It was the provision of salvation. Amen? Yung sumunod na pagpalito niya, salvation pa rin ba? Sa lahat ng tao? Ito yung tinatawag na completion of salvation. Amen? Tingnan natin. Unang pamarito ang Panginoon nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao siya, inialay niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang ang mga tao ay magtamo ng kaligtasan. Ini-offer niya ang kaligtasan sa lahat ng mga tao na ito. Ngayon po, sa kanyang muling pagparito, hindi na po siya tagapagligtas doon sa mga tao masubayin. Amen? Amen. Ang ililigtas niya ng lubusan, yung mga naghihintay sa Kanya. Yung mga nanampalataya sa Kanya. Yung mga nagtiwala sa Kanya. Yung mga nag-alay ng buhay sa Kanya. Yung mga nagsuko ng kanilang mga buhay sa Kanya. Yung mga kumilala sa Kanya na Siya ang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito ang siyang magtatawag ng kakompletuhan ng kanilang kaligtasan. No? Lundo ng kanilang kaligtasan. But how about doon sa mga hindi kumilala? Di ba? Sa mga tao na dininay ang ating Panginoon, niyayaya mo ng niyayaya, ayaw maniwala. Ayaw tumugon. Binalik-balikan mo, tinataguan ka pa. Niyayaya mo na magsimba, niyayaya mo na maglikod kay Lord. Niyayaya mo na kilalanin ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Pinagtatawanan ka pa. Tinutuya-tuya ka ba?
sa kanya muling pagbabalik para doon sa mga tao na yon. God is love pa rin ba para sa kanila? Hindi. God is just. Ang Diyos ay makatarungan. Hahatulan yung mga tao na hindi kumilala sa ating Panginoon. Hahatulan ng parusa ang mga tao. Yung mga nagsawalang bahala, nakipit-balikan. Are you with me? So, in other words, pinapakita po rito sa mga talata na ito, sabi, so Christ also, having been offered once, sa beses lang, to be the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin. Kanino? To those who eagerly wait Him. But how about to those who do not eagerly wait the Lord Jesus Christ? Is it salvation? No. Is it judgment? Parusa na ang kanila pong mararanasan. Amen? Amen. So, the offer of salvation is available now. Amen? Ang kaligtasan, iniyong offer ngayon. Pagpatay ka na, wala ka ng pag-asa. Kahit ipanalangin ka pa, no? Ng mga kapalian diyan. Kahit magsampung Panginoong Maria ka, sampung Santa Maria, punuin mo ng dasal araw-araw ang rosaryo, wala po bisa yan. Amen? Kahit magbayad pa ang iyong mga mahal sa buhay para makaahon ka sa purga-purga. Purgatorio. Walang purgatorio. Hindi po biblical ang purgatorio. Oh, yan po yung mga katotohanan. Kaya salbahin na ninyo ang inyong mga mahal sa buhay hanggat buhay. Pag namatay, patay kang bata. Amen. John chapter 5 verse 24, whoever hears my word and believes who sent me has an eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. Amen. O hindi pala kasali yung mga nakinig at saka sumampalataya. Amen? Hindi ka pala included dyan. Kaya sabi sa agad mo, sobrang palad mo naman. Napalad ka. Sabi mo ulit. Kung totoo kang sumasampalataya. Mamaya, sa puso ka lang sumasampalataya. Wala sa puso. Are you with me? So, nulit ko, no? Hindi po relihiyon ang makapagliligtas. Persona ang magliligtas. Ang personang iyan ay walang iba, kundi yung bumaba sa langit ng katawan tao. Inialay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang ikaw na makasalanan ay magkamok ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Amen? In conclusion, life has many uncertain events. But there are 3 divine appointments that are certain. Ano po ang una? Death. You cannot escape it. Judgment. You cannot avoid it.
salvation. Salvation. You can receive it now through our Lord Jesus Christ. Now, as long as you live, hanggang buhay ka, Amen. malakas ka. Ito, sabi noon, behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Amen. Amen. Hindi bukas, hindi pagkamatay mo. Ngayon, ang araw ng pagliligtas. Amen. Amen? Amen. Hanggat humihinga ka, malakas ka. Kilalanin mo ang tagapagligtas sa iyong buhay. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Pag ginawa natin ang mga bagay na yan, ikaw po ay makakatiyak ng buhay na walang hanggan. Amen? So tayo kung lahat ay tumayo, sabi nga, death, you cannot escape it. Minsan, dami nating, dami nating mga schedule, activities, plan, na gusto natin gawin. Pero, tinuturo ko sa atin ang mga salita ng Diyos. Kahit gaano pa karami ang iyong plan, ang nabakbak na activities, whether you like it or not. Minsan sa araw, lahat ng mga daily routine mo, alaala na yan. Lahat ng mga ginagawa, sabi nga ng Bible, ang buhay daw ng tao parang aso. Pagdakay naaamoy, pagdakay nawawala. Kaya mga kapatid, habang buhay tayo, pasalamat tayo kay Lord. Maging grateful tayo. Maging thankful tayo. Because to live here on earth is uncertain. We don't know what the future holds. We don't know what happened. Kahit mamaya, hindi mo alam eh. Hindi mo alam. Minsan nga, yung may pasto na nag-preach, bigla sumakit ang dibdib. Doon siya inatake sa pulpit. Naging cause ng kamatayan. Kaya dapat po maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Hanggang nabubuhay tayo, malusog tayo, malakas tayo. Siyempre kakibat ng pasasalamat dahil kinikilala natin sa Kanya buhay natin. Iaalay natin sa Kanya yung buhay natin. Iaalay natin sa Kanya ang lakas natin. Tanda ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Pagkatapos ay ang pag-uwi. Dakilang Diyos, habang kami po'y nakatungo sa iyong harapan, papakumbaba kami. Taos puso ang aming pasasalamat sa buhay na pagkakal mo sa amin, sa kalakasan, kalusugan,
na sinusustain mo sa amin, Panginoon. Ina-appreciate po namin. Galing sa iyo ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging bukas ang aming po mga kaisipan. Malayan. Upang makita po namin, Panginoon, ang mga magagandang bagay na ginagawa mo sa amin. Mga oportunidad na iyo po pinagkakaloob sa bawat po sa amin. Habang kami malakas, habang kami, Panginoon, ay nakakabangon mula sa aming mga higaan, nakaganap ng mga gawain na ginagawa namin sa pang-araw-araw namin po mga buhay. Panginoon, ang realidad, matutuhanan ito. Darating ang araw, ala-ala na lang kami. Ala-ala na lang ang mga ginagawa namin. Iiwan namin lahat ito. Lilisan kami dito sa mundo na ito. Yun ang realidad ng buhay. Ang aming panalangin, habang kami po ay susistinahin mo ng buhay, kalusugan, ang lakas. Hayaan mo po, Panginoon, sa bawat tao na nakakasalubungan namin, mag-iwan kami ng mga magagandang alaala. Hayaan mo po, Panginoon, na maging masigasig po kami na maglilingkod sa iyo. Sa mga nalalabi ng buhay namin. Salamat, Panginoon, sa mga comforting words na po pwede pala ito mag-break, lalong-lalo na yung judgment, Panginoon. Yung hatol. Sa halip na hatulan, kung kami po, Panginoon, ay kumilala sa iyo, Panginoon Jesucristo, naglagak ng pananampalataya sa iyo. Kinilala ka namin bilang Panginoon namin ang sarili mong tagapagligtas. Meron kami great hope. May dakilang pag-asa kami, Panginoon. That we are not included kaharap sa hatol. Salamat po. Hallelujah. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Habang inaawitan natin ang Panginoon, kasama po na atin po imudala sa ating po pasasalamat sa Kanya. Pwede ka sa atin ay mga kamay sa Kanyang Panginoon presensya.
sa harapan ng Panginoon. Opo, ikaw mayroon kang personal na relasyon sa Panginoon. Nananampalataya ka na mayroon kang kaligtasan. Nangungusap ang Diyos sa atin, personally. How about your loved ones? How about your family? How about your neighbor? When they die. Pili mo buksan ang labi mo sa presensya ng Panginoon, ng puso mo. Open your heart. Talk with Him. Commune with Him. Mag-intercede ka on behalf of your loved ones. Mention their name. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hindi po biro-biro ang hapon na daranasin ng isang tao pag namatay na walang Kristo. Eternal na pagdurusa doon sa kabilang buhay. Totoo ang impyerno, totoo ang langit. Kaya hanggat buhay ang mga mahal natin sa buhay na yan, mamagitan ka alang-alang sa kanila. Manalangin ka alang-alang sa kanila. Nakahabagan din nga sila ng ating Panginoon. Mabuksan ang kanilang mga kaisipan at mga mata. Na meron Diyos na nagmamahal sa kanila. Merong Jesucristo na namatay para sa kanila. Para sa atin. Hallelujah. Pinapadala po namin ang mga panalangin po na ito. Alang-alang sa aming mga mahal sa buhay. Na wala pa po mga katiyakan na patutunguhan doon po sa kabilang buhay. Maawa ka rin po sa kanila. Mahabag ka po sa kanila. Kami po, hanggang nabubuhay po kami, hanggang malakas po kami, tulungan mo po kami, tulungan mo po kami, Panginoon, na ang buhay na ito, ang lakas na ito na pakiramot sa amin, ay aming ipagamit sa iyo, ipaglingkod sa iyo, upang sa ganun, Panginoon, hanggang nabubuhay po kami, makapag-iig po kami ng mga kayamanan patungo sa aming pupuntahan sa langit. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful opportunity na nag-occupy pa kami ng space here on earth. Visible, Panginoon, narito pa po kami. Hayaan mo po na samantalahin po namin ang mga pagkakataon na ito. Maging mabuting tao kami sa harapan ng mga tao. Magliwanag kami sa harapan ng mga tao. Sa tulong mo po. Maging pagpapala po kami, Panginoon, sa mga tao. Makapag-akay kami ng mga kaluluwa ng mga tao, Panginoon, na nagugulumihan, na naliligaw ng landas. Use our life, Lord. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. And amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God, taas po natin itong mga kamay.
dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikibisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagtulong. Sumayin niyo na pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng mga anak ng Diyos na naniniwala, nananampalataya, exempted sa paghatol na ito. Ay sumigaw sa Amen. Amen. Glory to God.